Matapos ang malawakang protesta kahapon laban sa pork barrel, tinatalakay na sa Senado ngayong araw ang national budget para sa susunod na taon. Kasama sa napag-usapan ang pork barrel ng mga mambabatas. Makibalita tayo kay Roland Umangay. Sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y nagampanan, na lagi kang paglingkuran. Dahil sa mga tagpong tulad nito, hindi naiwasan ng ilan na ikumpara ang Million People March sa EDSA People Power Revolution. Kung noong 1986, sa radyo inanunsyo ang kilos protesta, ngayon, sa social media na. Ayon sa isang political analyst, may malaking pagkakawangis ang People Power at Million People March. Isa na rito ang pakikiisa sa protesta ng middle class na kadalasan daw na ipinagkikibit-balikat ang mga isyu sa lipunan. Yan ang problem ng middle class actually. Kaya nga, usually hindi tahimik yan politically. They can trigger the change and they can develop the momentum. Sinimula ng budget hearing sa Senado isang araw matapos ang malawakang protesta. Sa isinumiting proposal ng Malacanang, pinakamalaki ang mga pondong inilaan sa Department of Education. Aabot ito sa mahigit 300 bilyong piso. Pangalawa ang pondo ng Department of Public Works and Highways sa pagtatayo ng mga infrastruktura na aabot sa mahigit 200 bilyong piso. Mahigit 80 bilyong piso naman ang inilaan sa Department of Agriculture, ang ahensyang idinadawit sa pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Mahigit 25 bilyong Priority Development Assistance Fund o PDAF ang nakasaad sa 2014 budget proposal. Pero tatanggalin na raw ito ayon kay Budget Secretary Butch Abad, alinsunod na rin sa utos ng Pangulo. Gayunman, magagamit pa rin naman daw ng mga mambabatas ang naturang pondo sa ilalim ng bubuuing bagong sistema. Dito, kailangan daw ilatag ng mga mambabatas ang pinaplano nilang proyekto kasabay ng budget deliberation. Dapat sang-ayon daw ito sa menu ng mga priority projects ng gobyerno. At pag aprobado ang proyekto, idediretso na ang pondo sa ahensyang magpapatupad nito. Bawal ng padaanin ang pondo sa mga NGO. This is the first time that we are opening the hearings, Mr. Chairman, under an environment of mistrust, distrust, and even anger of the people. We should listen to what our people are saying. Pansamantala namang natigil ang budget hearing sa Kongreso kanina dahil sa protesta ng ilang estudyante. Nagkatensyon ng subukan ng mga security personnel na palabasin ang mga estudyante. Serbisyo! Italian sa serbisyo! Hoy bayan ni Aquino! Iskolan ng bayan! Hinihiling ng mga estudyanteng maglaan ng sapat na pondo para sa 26 na state colleges at universities. Paliwanag naman ng CHED, mababawasan ang bilang ng mga eskwelahang matatapyasan ng pondo kapag naipasa na ang karagdagang 5 bilyong pisong allocation sa 2014 budget. Pinuna naman ng United Nationalist Alliance ang karagdagang 1.9 billion pesos na hinihingi ni Secretary Mar Rojas para sa Department of Interior and Local Government. Para daw ito sa mga proyektong pabahay, pagbibigay ng malinis na tubig at climate change adaptation. Hindi naman daw ito trabaho ng DILG ayon sa una. Ibig bang sabihin ng DILG, pagdating doon sa pag-aasikaso ng pabahay, ng mga nangangailangan ng pabahay, mas magaling sila doon sa NHA? Wala pang tugon dito si Rojas. Ayon naman kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, DILG ang implementing agency ng mga naturang proyekto. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.